buwayang wanted. Matagal nang pinaghahanap ng mga residente. Nahuli na. Hindi sa gobyerno ha, kundi yung nasa Bataraza sa Palawan. Atras na kayo! Muna, bilis, bilis! Nagkagulo ang mga residente ng Barangay Rio Tuba sa bayan ng Bataraza sa Palawan nitong Miyerkules ng gabi nung nabitag nila ang matagal na raw nilang pinaghahanap. Isang buwaya na nasa 14 feet ang haba. Yan. Oh my God! Kitang-kita sa video. Ayan o, sige. Kinaladkad ito ng mga residente na parang kutse-kutsehan lang. Ang buwayang ito raw kasi ang salarin sa pagkawala ng kanilang mga alagang hayop. Nakakain na rin po kami ng buhaya po. Ang mga alagang aso po namin ay kinakain ng mga buhaya. Gawin ninyong tama ang paghuli, kung hindi lagot kayo. Kawawa din mga buhaya dyan. People are invading their territory, tapos pag nagkaroon ng mga incident, they blame the crocs. Sa ganitong sitwasyon, masasabi nga bang makatuwiran ang ginawa nilang paghila-hila sa buwaya? Miyerkules ng gabi, nung may napansin daw si Stephanie sa ilog. Akala ko po kahoy lang, biglang gumalaw siya. Nakita ko po yung buhaya, nakanganga na po. Ang pakay raw ng buwaya, ang aso ni Stephanie. Kukunin niya na po yung aso. Naging kalampag ko po ng kahoy para ma-distract po siya. Lumubog po siya yun. Ang mangingisda at vlogger na rin si Alfonso, lakas loob na binidyohan ng buwaya. Yan. Oh my God! Kitang-kita sa video. Ayan o, sige. Ganyan. Wow, mga idol. Suwabe. Naghahanap ng aso. After noon, napagpasya na hulihin na lang. Naisipan po nila siluin. Tapos yung nalusot niya na po sa lig po ng buhaya, hinila po ng asawa ko yung lubid. Ang buwaya napunta sa ilalim ng bahay ni Isidro. Ang problema, tuwing hilain nila yung tali ng ganon, itong bahay nang nagayugyug na ng ganon. Ito mga idol, sinilo na. Pinapatakbo namin sa malayo para yung mga bahay hindi masira. Ito mga idol, nagkakagulo. Hinihila nila yung lubid. Nahuli ng buhaya. Ayan na oh, napakalaki. Malaking kaguluhan ito at nahuli ang buhaya. Kagulo na. Hindi raw talaga nila patatakasin pa ang buwayang ito. Lalo't mula nitong nakaraang taon, mahigit 15 mga hayop na raw ang nabiktima ng mga gumagalang buwaya dito sa Rio Tuba. 4 sa mga asong kinain ng buwaya, alaga ni Isidro. Nung una, hinayaan lang daw niya na malayang makagala ang kanyang mga aso. Sa dalas daw kasi nilang makakita ng buwaya sa kanilang barangay, natutunan na rin nilang mamuhay kasama ang mga ito. Civilized na yung buhaya na to. Minsan po marinig mo siyang naghihinga ng malalim. Parang yung hininga ng kalabaw. Ang katwiran kasi ng iba, pag hindi mo raw ginagalaw, hindi naman mga ano. Kaya yun, parang nasanay na rin kami. Pero sinakmal daw ng takot si Isidro nung isa-isa ng pinuntirya ng mga buwaya ang kanyang mga aso. Yun. Si Totsi, nagulat na lang kami nung nagkalampag tapos biglang sigaw yung aso ng ah! Nung pagtingin namin, wala na. Bumubula yung tubig papunta na doon. Ang ina naman ni Tutsi na si Princess, nadali rin daw. Matagal na naming pinaplaslightan yung buhaya. Nandun nakaabang sa tulay, nakaganon ba? Nakalabas lang yung ulo ganon. Ito namang aso, aywan ko kung bakit pumunta doon sa lugar na yun. Pumunta doon at doon pa naghiga sa harap mismo ng buhaya. Ayun, saglit lang. Biglang inangat ng buhaya yung ano, ulo. Nakita niyo tayo. Kitang-kita ko sinakmal. Gusto rin sana na iligtas yung aso. Kaso wala ka na rin magawa. Hindi mo man pwedeng talunan bago agawin sa bunganga. At hindi na lang daw mga hayop ang puntirya ng mga buwaya, pati na tao.
Nito lang Oktubre, nabiktima ng buwaya ang pinsan ni Reynalyn na si Leonardo. Bigla raw itong sinakmal sa ulo habang ito'y nagpapahinga. Kadaong po, doon po talaga sila mismo sa pier. Hindi pa rin kaagad nahanap, ma'am. Hanggang nakita na lang nila ang katawan ni Leonardo sa bakawan na wala ng buhay. Hindi po talaga namin lubos akalain na ganun ang mangyayari sa kanya. Kasi, ang hirap mag-isip, ma'am. Nasakit pa rin po hanggang sa ngayon. Kasi, syempre, dahil sa buhaya, nawala yung buhay niya. Ayan o, napakalaki. Kaya ang napag-initan nila kamakailan lang, ang higanteng buwayang ito na kanilang na-corner at hinila sa pampang. Una, bilis, bilis. Sasakmali niya na po yung aso. Kapag nagsigaw po kasi ako na may buhaya, kakainin yung aso. Nabuhay naman po siya. Na siya. Nahuli na. Hinila na po nila palabas yung buhaya po. Hanggang yun na nga, parang kotse-kotsehan lang nila ito. Kinaladkad. Nabati ko rin. Ang nguso ng buwaya, tinalian ng kable, iginapos din ang mga paa nito at sinukluban pa o tinakpan ng tela ang ulo. Sobrang tuwa ako rin at video maganda yung nakabidyo ako ng maganda. Nahuli na mga idol. Napopo ako pero saglit na naman po. Hindi naman po yung nasaktan ng buhaya. Yun nga lang, ang pagtrato ng mga tiga-Bataraza sa buwaya, humila rin ng mga negatibong komento online. Gawin ninyong tama ang paghuli kung hindi lagot kayo. Kawawa din mga buhaya dyan. People are invading their territory, tapos pag nagkaroon ng mga incident, they blame the crocs. Hindi po yun yung tamang o angkop na pag-handle or pag-restrain ng isa pong crocodile dahil it will expose the crocodile to injuries. Dapat sabihin muna sa barangay, then ang barangay i-report sa munisipyo, and then si munisipyo pwedeng mag-report sa PCSD para puntahan namin yung area at i-assess. Di namin sasaktan. Hinahuli lang namin ba? Sinsilo lang namin na maayos. Wala talagang intention, ma'am, na saktan yung buhaya. Okay pa nga po sa amin na nahuli kasi po kahit papano, nababawasan yung pangamba namin. Ang hirap po doon, tapos minsan kasama ko pa po yung mga anak ko. Yun po yung pinapangambahan ko, ma'am, baka bigla kami sakmalin. No choice naman kami, dito yung bahay namin, saan po ba kami uwi, di ba? Agad ni-rescue ng mga kawani ng PCSD o ng Palawan Council for Sustainable Development ang nahuling buwaya na isang saltwater crocodile. This crocodile is already an adult. Nakita namin na may mga sugat yung buhaya. Ang taas ng stress factor sa buhaya dahil nga sa kakahila sa kanya. Hindi ka dapat nanguhuli ng kahit na anumang wildlife unless yan ay intended for research or problematic crocodile na siya. Hindi rin daw dapat hinuli ang buwaya, lalo't breeding season nila ngayon, panahon ng pagpaparami. Nakakatakot lang po kasi nga po, baka pag wala po siyang makuwang aso, baka tao naman po. Ang buwaya dinala sa Palawan Wildlife Rescue and Conservation Center sa siyudad ng Puerto Princesa. Kailangan na siyang gamutin, i-rehab, and then after that, we would assess kung fit pa siyang i-release sa wild or hindi na. Ang mga rescued crocodile po natin from the wild ay tumatagal po ng 1 month to 2 months or 3 months or mas matagal pa po bago sila nagpapakita after po nila makapture from the wild dahil po ginigin po nila yung kanilang energy at yung stress po sa pinagdaanan po nilang rescue. Paalala natin na ang buhaya ay may ginagawa ring papel sa ating ilog at kalikasan. Hindi siya dapat kasuklaman at katakutan, no? Ang bakawan po ay natural habitat po ng ating mga crocodiles, no? Dahil nga po sa destruction ng kanilang habitat, nagkakaroon ng reduction or loss ng kanilang source of food.
At kaya naman po maghahanap po talaga sila ng mga lugar, no, na kung saan makakahanap sila ng pagkain. We appeal, no, for balance, we appeal for respect, and we appeal also for protection of wildlife. Doble ingat na lang po kami, ganon. Kailangan bago dumaan, flashlight muna, kung medyo madilim, surein muna yung tubig, baka mayroong palutang-lutang, hindi natin sigurado. Hati ang opinyon sa ganitong mga insidente. Sino ba ang dapat mamayani? Kaligtasan ng mga tao o pagrespeto sa natural habitat ng mga buwaya? Sino ba kasi ang nauna? Sino ang may karapatan? Kaninong teritoryo ang mundo? Baka naman may tamang paraan para ang bawat nilalang may kalayaan. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man ikaw, la. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na ho alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Baka siguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Arlan? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pangke, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo magpapatay. Nakampi natin ang Diyos. Huwag sumamangita sa akin! Ha? Masusunod ang kaluluwa mo, Silvier mo! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya! Ito po si Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.